So yun know, dito pa rin ulit tayo ngayon live. I mean, latest update sa labas ng bahay ni Tatay Digong dito sa Doña Luisa Subdivision, Icolan, Davao City, kung saan may mga nagvi-vigil dito ng mga supporter ng mga Davaoenyo, and iba hindi taga Davao, no, pero napunta talaga dito at makivigil. So pang ilang araw na ba ngayon since lumabas yung balitang merong search warrant para sa lahat ng mga bahay ng mga Duterte family. So from Tatay Digong all the way to mga bahay ng mga kaapu-apuhan, if I'm not mistaken. So pang ano na to, pang 7 araw mula nung pang 7 day 7 na merong vigil dito sa labas ng labas ng bahay ng Tatay Digong. Kumbaga 7 days of series of vigil. Like yun, nagpupuyat ang mga tao dito, nagbabantay, walang tulugan. Kasi itong bahay na to dito yung para pinaka talaga, pinaka-residente si Tatay Digong. Ibig sabihin sila mag-asawa ni Ma'am Hanelet and Kitty Duterte. So ito yung bahay talaga nila na pinaka-official na bahay, residential, or dito talaga sila naninirahan. Ito yung pinaka-comfort home, pinaka residensya nila. Meron silang mga bahay like yun ang ancestral home na puntahan na natin na nakarang araw sa may Royal Valley, sa may Bangkal. Bahain na lugar, no. Hindi rin siya subdivision na exclusive. Kumbaga para lang village community talaga siya. Ganyan kasimple ang Tatay Digong ng Pilipinas. So tayo absent tayo kahapon mapunta rito kasi meron tayong mga ginagawa at nagresdiho tayo sa pag-update. So ngayon dito tayo. Time check tayo pala is alas 5:50. Mag-aalas 6 na. So ito yung mga tao dito, mga nagtatrabaho sa mga ibang barangay. Basta salitan lang kami dito, mga taga-barangay. So yung iba ay dito, ang iba naka-away na siguro. So it's another set of people. Okay, parang mas marami yatang tao kagabi dahil sa dami ng upuan. Bahay ni Tatay Digong, humble home of the Duterte family. So siyempre update na din naman tayo dito, nagkaroon ng bagong setup, bagong settings. So dati yung lamisa dyan ang halagay para sa mga kape, pinapay, ngayon dito na siya. Ayan, syempre alas 6 nagwawalis na sila, ma'am. Wala pang taga media, mainstream media, is Eminay pa lang, tsaka Bombo Radyo nakaantabay lang. Basta radyo, Bombo. So ito yun latest update March 20, alas 6 ng umaga, day 7 or kasi bossing ako consistent. Kumusta boss? Kumusta boss? Okay ra? Yun, so consistency ang pag-uusapan natin dito. Since ako lagi napunta dito, so ito na si bossing siguro ating in-approach. So kung dito siya kahapon, so siya yung mabibigyan natin ng award. So ako may absent na ako isang araw, that's kahapon. Sila tuloy pa rin dito, vigil. Basta ulitin ko lang, mayroon talagang mga pinapalabas lang statement na fake news lang talaga, na itong search warrant para sa properties or mga bahay ng mga Duterte sa Davao ay fake news lang daw yun, wala daw katotohanan. Kumbaga delusional lang itong mga DDS, tayong mga taga Davao, mga supporter ni Tatay Digong. So hindi tayo nag-iilusyon ha. Kumbaga talaga to, alarming kasi syempre ang daming mga nababasa natin sa Facebook ngayon na maraming ang mga mayor like Palawan yata, not sure ha, basta somewhere in Palawan meron daw mayor doon na parang na-raid, tapos parang sinuspended, pero yung sa Palawan hindi pa yan verified. Yung sure lang ako dito is yung sa Urdaneta City ng Pangasinan. So yun po yung yun yung pinaka sure tayo dun na yung mayor nila is parang natanggal, suspended, no. Tapos basapin natin, gano'n.
So ibig sabihin talagang ano sila, no, ginagawa na lang paraan na talagang tinatakot ang mga tao na hindi pwedeng mag-aklas o ano tawag dyan, hindi ma-aklas tawag dyan. Kumbaga parang dapat side ka talaga. If you're working on the government, pag nasa mayor ka, governor, congressman, o ano pa man yung katungkulan sa gobyerno, ikaw yung pinaka-head ng isang state or isang city or municipality or isang community ng LGU. So parang ang pinapalabas sa mga ganong ano nila, acts, no? Parang hindi kayo pwedeng tumulig sa gobyerno or hindi kayo pwedeng pumanig, no? In short say, hindi kayo pwedeng pumanig sa mga Duterte or else ang sinapit ng mayor ng Cebu City, ang sinapit ng mayor ng Mandaue City, if I'm not mistaken, kung kasama ang Mandaue City. Kung hindi niyo gustong kung ayaw niyo maisama or mapareha sa sinapit ng mayor ng Ordaneta City sa Pangasinan, huwag niyong panigan ang mga Duterte or else meron kayong kalalagyan. Kumbaga parang tatanggalan kayo ng posisyon. So yun ang tinutukoy ng mga tao, mga netizens, no, na baka daw tamnan ng ebidensya, plantiran. So nakatakot dyan si Kong Pulong, ang ating representative sa District 1, and siya magiging for election is siya ngayong Mayo, at ang kanyang katapatan ay si Migs Nograles, si Attorney Migs Nograles, na kung saan pareha silang maglalaban-laban para sa Congressional District 1 sa Davao City position. So syempre alam naman natin itong estilo talaga ng ito legasiya talaga to, infamous ang Marcoses and Romualdez sa ganyang bagay na yung parang sabihin ng iba na mga dirty politics ganun. Kumbaga kung hindi makuha sa santong dasalan, abay idadaan natin sa santong paspasan. So kita niyo naman ngayon, so gusto nilang manalo nga ang manok nila na si Migs Nograles sa Congressional District sa Davao City, District 1, against Kong Pulong Duterte. So yung gagawa sila ng paraan, naglabas sila ng search warrant sa lahat ng bahay ng mga Duterte. So ibig sabihin yan, target, di ba? Parang demolition job pa rin ang sistema, no? Kasi ayos yan, coincidence lang na kalaban sa politika. So di ko alam, kayo nang bahalang humusga or kayo nang bahalang magbigay ng, hindi pala husga, kayo nang bahalang magbigay ng iyong kurot opinion. And yun, maliban kay Kong Pulong Duterte, so siyempre si Basti Duterte din, maaring tamnan din niya kanyang bahay, di ba? Plantiran din, plantiran ng mga ebidensya. Tapos ngayon makulong si Mayor Basti, so ground for disqualification sa Vice Mayor, di ba? Race. So ngayon ibig sabihin, kapag hindi naman kasi masuspindi sa Tatay Digong, mangyari mayor siya. So alam niyo naman, di ba, may edad na si Tatay Digong, maaaring meron silang gawin ulit na masama, o alam niyo yun, tapos mas stress si Tatay Digong, tapos mangyari ang hindi natin gustong mangyari. So automatic, sino magiging Vice Mayor natin? Si Alag. So pag maging Vice Mayor si Alag, automatic siya yung papalit na mag-a-assume sa office as mayor. Di tao pa rin siya ni Tambalaslos / Marcos and Romualdez. So ganun yun. So yun po yung context dito sa lugar, sa event natin dito. Bakit may mga vigil gabi-gabi, bakit may mga taga Davao, may mga Duterte supporter na talagang nagvi-vigil sila, nag-overnight vigil. Walang kasawa-sawang pagbabantay dito sa labas ng bahay. Ang purpose nun, hindi dahil para hindi sila makapasok, kasi nga accordingly, sabi nga ni VP Sara na legit daw ang search warrant. Kaya ibig sabihin, show no resistance, no? Tapos maximum tolerance. Ibig sabihin, wag makipagsakitan, wag makipag-away, hayaan lang ang mga kapulisan na gawin nila ang gusto nilang gawin, halugubin ang bahay. Pero ang magagawa natin naman ng mga witness or mga supporter, pero ito i-witness and at the same time i-document yung mga ginagawa nila. Kasi pwede yung gabitin, kasi kung meron silang ginagawang labag sa batas, so meron silang violation na commit, ang mangyari dyan, pwede silang kasuhan. I mean, sa dating yung panahon na magkakaroon ng kasuhan, at least merong mga
strong and solid. Solid ba ang evidence? Solid. From the word solid, literal, no? Kailangan physical. So at least strong evidence kasi video, unedited, uncut, di ba? So anything na mga kaganapan ay nakuhanan ng camera. So dito pa rin it's Davao City. I mean Doña Luisa, Duterte Residence, Doña Luisa, Davao City, Subdivision, Ecolanda. South Korea. Hi, ma'am. Salamat po. Uso na kaayo sa Cagayan. So, okay na tayo dito, no? So, we're done. So, checking lang tayo dito. Again, it's the day 7 mula nung nagkaroon ng vigil dito. So, nagsimula yung search warrant nga. That's Thursday, March 13 ng gabi. Tapos expected by alas 4 ng umaga sa Biyernes, Petsa 14 ng Marso ay darating si General Torre at ang kanyang mga kasamahan, kanyang mga tropa. Tapos yun, dito, pagka Sabado, Linggo hanggang ito ulit ngayon. Anong araw ba ngayon? Today is Wednesday yata, if I'm not mistaken. Okay, Thursday, no? March 20, alas 6 ng umaga. Day 7 ng Vigil, series of Vigil. Okay. Basta yun lang, no? Maraming thank you sa mga nanonood dyan. And sana ay nakatulong yung konting update natin sa mga nagtatanong dyan. Right here at Doña Luisa Subdivision.